Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Isaiah 40 verses 28 hanggang 31. Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Are you spiritually tired? Nakakaramdam ka ba ng pagkapagod sa buhay? Kahit minsan wala ka namang ginagawa pero pakiramdam mo parang pagod na pagod ka na. Totoo po yun, kasi meron pong tinatawag na spiritual weariness, yung nakakaramdam ka na parang ikaw ay pagod na pagod dahil sa dami ng mga problemang pinagdaanan mo sa buhay, sa dami ng iyong pagkakamali, at higit sa lahat, physically, napapagod ka rin. At alam niyo po ba na ang dahilan po ng kapaguran ng marami, na kadalasan ay hindi po natin alam, ay yung pong kakulangan natin ng kaalaman sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng relationship ng isang tao sa Diyos. At dito po sa text na ating binasa, kapag tayo po ay may tamang ugnayan sa Diyos, ang sabi ng Biblia, tayo ay muling lumalakas, sumisigla. Kumbaga nagpapanibagong sigla po tayo. Katulad ng isang agila, tayo daw po ay hindi mapapagod, hindi manghihina. Napakaganda po ng pangako ng Lord sa ating mga nananalig sa Kanya. Kaya napakahalaga po ng isang taong magkaroon ng relationship sa ating Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus lamang po ang magbibigay sa atin ng tunay na kalakasan sa buhay na ito. Ngayon maintindihan nyo na kung ano po yung sinasabi ng Panginoong Hesus dito po sa Matthew 11 verses 28 to 29. Ang sabi niya, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Pansinin nyo, may tinutukoy siyang mga taong pagod na pagod. Kasi ang una po napapagod sa atin yung atin pong espiritu. Kung hindi po yan kumakain ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 4. Malinaw po dyan ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Kaya nanghihina ka kasi baka physically kumakain ka pero yung spirit mo hindi naman kumakain. Kumbaga malnourished. Kaya madali kang mapagod sa buhay na ito. Pangalawa, nakakapagod po yung lagi tayo nagkakamali sa buhay. Naalala niyo po yung sinasabi ng Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed from lack of knowledge. Totoo po yun. Pag hindi natin alam yung ating ginagawa sa buhay, wala tayong gabay mula sa karunungan ng Diyos. Kadalasan ang dami natin nagagawang pagkakamali. Kaya nakakapagod po ang buhay. Inuulit mo lahat ng iyong sinimulan. Yung mga nagawa mong pagkakamali, nire-repair mo. At hirap na hirap kang gawin yon. Kasi nga, wala kang gabay . Hindi mo nasumpungan yung karunungan ng Diyos mula sa kanyang salita. Kaya nakakapagod po yun, kapatid. At ang sabi sa Matthew chapter 22 verse 29, yung mga religious leaders nung panahon ng ating Panginoong Hesus, sinabihan ng Panginoong Hesus, sabi ni Hesus sa kanila, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Kasi pwede silang naglilingkod sa Diyos, pero wala silang unawa sa karunungan ng Diyos. Kaya lagi silang nagkakamali, at napapahiya sila every time na kinukonfront nila ang Panginoong Hesus. Kasi alam niyo po, pagka mali yung relationship mo kay Lord, katulad ng sinasabi natin sa panahon natin ngayon, maraming mga iba't ibang religion. So hindi po lahat yan ay tama. At meron pong relationship sa Diyos o tinatawag na religion na nakakapagod. Yun po yung nilalabanan ng Panginoong Hesus. Kaya binanggit niya diyan sa Matthew 11 verse 28 to 29. Kasi religion imposes
heavy burden on people. Pagka mali po yung pagkakilala mo sa Lord, mabigat yung paglilingkod sa Kanya, katulad nung nangyayari dun sa mga religious leaders o religious people nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Samantalang yung mga alagad ng Panginoong Hesus, palaya sila ng masasamang espiritu, na-experience nila yung power ng Lord, nakaka-experience sila ng healing, deliverance, kasi ganun po dapat ang relationship na meron tayo kay Lord. Hindi lang religion, kundi nararanasan natin yung power ng Lord sa ating mga buhay. Actually, ang context po ng Matthew 11 verses 28 hanggang 30 ay para po diyan doon sa mga taong pagod na because of the heavy burden ng religion sa kanilang buhay. Kaya mag-iingat po kayo, depende po sa napapakinggan ninyong mensahe. May mensahe na sa halip na ma-uplift kayo, mapalakas kayo, gumaling kayo, mapalaya kayo, ay lalo kayong nababurden sa paglilingkod kay Lord. Ayaw ng Lord yun. Sabi nga ng Lord, I will give you rest. My yoke is easy and my burden is light. Sabi niya sa Matthew 11 verse 30. Ngayon, ano ang mahalaga? Personal relationship with Jesus. Yung buhay ang Diyos sa iyo. At yung knowledge of His Word. Yun ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa puso ng tao. Tunay na kapahingahan. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 11 verse 29, take my yoke upon you and learn from me. Yung iba, hindi nila napapansin yung sinabing yun ng Panginoong Jesus. Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Kita na ninyo. Yung wisdom ng Lord, may kaugnayan pala yan sa kalakasan spiritual na taglay-taglay natin ngayon. Kaya kung tayo po'y mag-aaral at magpapaturo sa ating Panginoong Hesus, gagaang po yung ating buhay. Kaya sa buhay na ito, mahalaga tayo po ay willing learner. Handa tayong matuto palagi. Kailangan magpaturo tayo sa salita ng Diyos. Alisin na natin yung pangangatuwiran ng iba na pagka sinisharean mo ng gospel sabihin nila, alam ko na yan, pastor. Tagal ko nang narinig yan. Pero ang totoo, wala silang alam. Kaya pagod na pagod sila sa buhay. At yun ang gustong-gusto ni Satanas. Kasi gusto ni Satanas na manatiling ignorante ang tao sa salita ng Diyos. Kaya sa simula pa inaatake niya. Palagi yung pangangaral ng salita ng Diyos. At lagi niyong tatandaan, out of the knowledge of God comes faith. Faith cometh by hearing. Dumarating ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya pagka nakapakinig ka ng salita ng Diyos, ang madidevelop sa iyong susunod ay ang pananampalataya, at mula sa pananampalataya comes power. Kaya knowledge of God equals faith equals power. Ma-experience mo yung sinasabi ng Isaiah chapter 40 verses 28 hanggang 31. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.